This morning, we will be talking about God's faithfulness. Amen? God's faithfulness. Is God faithful? Amen. Now, makikita po natin why people suffer. Ito po yung karamihan na tanong ng tao. Kapag nababasa po natin yung mga pangako ng Diyos, why people suffer? Bakit nagsasuffer tayo? And we will look at the Bible kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Marami po tayong kinakaharap. Lahat tayo may mga kinakaharap na mga problema. Lahat tayo may kinakaharap na kahirapan. Lahat tayo may kinakaharap na sakit karamdaman. Lahat tayo may kinakaharap na broken relationship. Right? Lahat tayo may mga kinakaharap na hindi magaganda sa buhay. Amen po ba? Sino na hindi nakaka-experience ng mga problema sa buhay? Taas yung kamay. Akala ko meron. Kasi po pag hindi kayo nakaka-experience ng mga hardship in life, eh, punta po kayo kay Urok. Amen po ba? Amen. Pero kapag nakaka-experience po kayo ng hardship in life, glory to God, hallelujah, kasi po, ang Panginoon ay kasama natin. Amen po ba? Natural ba na maghirap ang tao? No, amen. Sinasabing amen, aba natin po kayo, hindi po natural na maghirap ang tao. Eh, pastor, bakit may mga kinakaharap na kahirapan kung hindi natural na maghirap ang tao? Meron ang pinakaharap na mga kahirapan, pero bawat kahirapan, may solusyon ng Panginoon at yan ay malulusta mo at pagkalusta mo, makikita mo yung glory ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? We are just, put it in your mind, we are just traveling. Sabi mo nga, traveling. Alam mo ba yung pag nagta-travel kayo, minsan nararanasan nyo yung mapa-flat tire kayo. Hello? At pag nag-flat tire kayo, pag-bili na naman, nag-aapurado, tatabi na kayo. Minsan, mararanasan nyo yung titilig yung sasakyan ninyo. Minsan naman, pagkaganda-ganda ng panahon, biglang papangit ang panahon at madidelay ang travel mo. Amen po ba? At huwag nyo sabihin sa akin, pag na-delay ang travel nyo, you are so convenient. It's irritable. Na-irritan po kayo pag may delay. Amen po ba? Hello? Di ba kapag nagkakaroon ng delay, nakakairita? Pero once na yung sasakyan mo mag-fix, at magkaroon po ng kagandahan ng panahon, you will be back on track. Kasi track ka na naman, dahil mamaya, makakapag-rating ka doon sa destinasyon mo. That is life of a Christian designed by God, na mayroon po tayong destinasyon, na ang destinasyon natin ay para sa kabutihan ng bawat sa atin. Romans chapter 8. Hallelujah. Romans 8. Tuloy po ang Panginoon. Pagbasa po kayo ng Bible, may mga nagsasuggest pa rin sa akin, Pastor, bakit hindi natin ilagay yung reference Bible din sa may projector? May projector naman tayo. Ayaw ko pa rin po, para po matuto kayo magbuklat ng Biblia. Amen po ba? Ngayon po, yung tamad magbuklat ng Biblia, kung may pera po kayo, may nabibili po kayo kung tawagin electronic Bible. Pag may narinig kayo, papansin ko lang doon, lalabas na yun. Amen? Maganda rin yun. Kung ikaw ay nagbabasa at pinangalamdam mo yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Mura na lamang po yun. Nakita ko sa Green Hills. Nasa 2,000 plus na. Electronic Bible. Kasi laki ng Biblia. Papansin mo lang kung ano yung gusto ko. Lalabas lahat doon. Alam ba, may nangalan ka rin na keyword that say, the life of Joseph. Talagay mo lang yung Joseph, in enter, lalabas na yung reference mo about Joseph. Ewan po ba? Ginagamit na po ngayon yan ng mga pastor. Amen? Electronic Bible. Yung iba po, kapag mag-preach, wala silang handouts na ganito. Meron sila yung iPod. Ginagalang-galang lang yun. Amen po ba? Eh si pastor po, di ba rin buhay ng iPod? Ang alam ko kong gamitin ay Bible pod. Amen. Praise God. Romans chapter 8, verse 37 to 39. Sinasabi ko rito, yet, in all things, sabi mo nga, all things, ay ang hina. Sabi nga na, yet, in all these things. Sabi mo nga sa katabi mo, in all these things.
natin, in all these things. Ang ibig ko sabihin, sa lahat ng kinakaharap mo ngayon. Salamat sa dalawang amen. Ang ibig sabihin, sa lahat ng kinakaharap mo ngayon. Ano mga kinakaharap mo ngayon? Meron diyang kawalan. Meron diyang kahirapan. Meron sakit karamdaman. May kaguluhan. Lahat kinakaharap mo ngayon. Ang sinabi nito, lahat ang kinakaharap mo ngayon. Amen? In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Tayo ay hindi na naman nanakot dahil sa Kanya. Dahil kay Jesus. For I am persuaded, verse 38, that neither death, nor life, nor any angels, nor principalities, nor powers, nor this present, sabi mo present, nor things to come. So yung hinaharap ko ngayon at yung mga dating pa, verse 39, nor height, nor depth. Hello? Gaano mang kataas ang mga problema, gaano mang kalalim ang ating mga sinusuo, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala daw makakapagpahiwalay sa atin sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen po ba? In all things, ito ay big, small, hardship, persecutions, ito man daw ay nakedness, we are more than conquerors for His sake. Ang iba pong Kristiyano, sasabihin nila, we are more than conquerors. Amen? Period na doon. Kaya kung tayo walang nakakonquer, sabi nga, if you are a conqueror, you must conquer something. Hindi mo pwedeng mananakot ka kung wala kang nasakop. Ulitin ko, hindi mo pwedeng i-declare mo na ikaw ay mananakot kung wala kang nasakop. Bakit wala nasasakop ang mga tao? Kasi po, ayaw nilang tignan yung kabuuan ng passage. We are more than conquerors. Dahil ba sa tayo magaling? Dahil ba sa tayo matino? Dahil ba sa tayo ay may karangyaan? Dahil ba sa tayo ay nanggaling sa magandang pamilya? Dahil ba sa tayo ay sinasabi natin matalino tayo? Kung babasahin niyo yung passage, we are more than conquerors through Him. Through Him. Sa pamamagitan ni Kristo. Sino ba yung Him na yun? Sino ba siya? Dapat po kilalanin mo natin, sino siya? Bakit ako more than mananakot? Through Him. Tignan po natin yung Bible, Philippians chapter 2. Para makita ko natin sino si Jesus. Amen.